1992, nakarinig ako ng salita ng Diyos sa isang church, at ang sabi ng pastor, "Kapatid, kung wala kang plano sa buhay mo, ang Diyos may plano sa iyo." Dalawang salita ang binanggit niya. Kung hindi ka importante sa tao, sa Diyos mahalaga ka. Yung salita na yon ay nagbigay ng malaking katanungan sa akin, na ang isang katulad ko, na isang ex-convict, na 8 beses na bilanggo sa kasong pagpatay, nakapatay ako ng 5 tao, ng hold up, nagkarnap, at iba't ibang kasalanan sa batas ng lipunan. Pero ang isang tao pala kailangan makarinig ng salita ng Diyos upang magkaroon ng realization. Kaya nung marinig ko ang salita ng Diyos, nagbigay sa akin ng buhay na pag-asa, sapagkat matagal na panahon nawalan ako ng pag-asa. Akala ko wala nang liwanag na sisilay sa aking buhay. But 1992, nang makarinig ako ng salita ng Diyos, sa loob ng 3 taon ng aking pakikinig, isang araw, ginamit ako ng Diyos. Ganyan po ang buhay natin, mga magulang at kapatid. Ano man ang katayuan mo at kalagayan sa buhay, kung may plano ang Diyos sa iyo, hindi po tayo agad babawian ng buhay. Ako po'y nabaril, nasaksa, at ako po ay namatay ng 25 minutes sa isang hospital. 1987, pinagbabaril po ako. Pero purihin ng Diyos, sapagkat dahil sa biyaya niya, sa habag niya, isang araw, tinawag ako ng Panginoon. Nang tinawag ako ng Diyos, pinahayag ko salita niya, hindi lamang sa mga Kristiyano, maging sa loob ng bilangguan, ipinahayag ko ang ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming nagbago. Maraming tao sa rehabilitation center na dating mga drug addict, ngayon nangangaral ng salita ng Diyos. Ikaw, kahit sino ka man, marumi man ang buhay mo, makasalanan ka man, masamang tao ka man, kapag bumalik ka sa Panginoon, aayusin niya at babaguhin ang buhay mo. Gusto niyang pumasok sa iyo, at gagawin niya yon, sapagkat siya ang nagtatakda ng pagpasok niya sa puso ng isang tao. Sabi ng Bible, kung ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating bagay sa kanyang buhay at siya'y lubos na bago. Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ang Diyos ang gumagawa ng pagbabago, hindi tao, hindi magulang mo, hindi gobyerno, hindi ikaw. Hindi mo kayang magbago. Kaya ng Diyos. Trabaho ng Panginoon yan. Siya ang gumagawa ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:5, ang Diyos ang nagtalaga sa atin sa pagbabagong ito. At ipagkakaloob niya sa atin ang Espiritu niya bilang katunayan, babaguhin niya tayo. Kapatid, huwag mong tuldukan ng isang tao, huwag mong hatulan, sapagkat habang nabubuhay ang tao, may gagawin pa ang Diyos sa kanyang buhay. Pagpalain ka ng Panginoon.